Ayan. So ready na ito bukas. Papakargaan natin ng gas. Ayan. Sige. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Ito po ay patungkol po dun sa ginagawa ho nating gas station ho. Ito po yung pinaka-latest update. Bali part 3 na po ito, na kung saan ho, dumating na po yung pinaka-dispenser ng fuel natin. So ipapakita ko po sa inyo kung gaano kahirap kasi napakalaki po ng equipment. Iba sa actual ho talaga, ang laki-laki, no? So alamin natin kung paano yung naibaba, paano naipwesto doon sa paglalagyan. At siyempre po, ilan po sa mga update nung kino-construct po yung pinaka-structure po. Mamaya po yan. Pero bago po yun, siyempre paalala muna si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0. Pwede po nating suportahan ho, paki-follow, paki-like po, at saka pwedeng i-share yung mga upload natin dyan. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang at saka si Kalingap Rab, pangunahin po, suportahan natin sana. Tapos yung mga Lingap partners din, mga kasamahan po natin sa Team Kalingap, mga reactors, charity vloggers, mga K-boys, mga katukatuwang, at mga nakakasama po ni na Kuya Bal Santos Matubang. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong patungkol po sa pinapagawa ho nating mini gas station. Na kung saan ho ay busy po tayo sa paggawa ho ng structure. Ngayon nga halos nasa 90% na po tayo. Final painting ang ginagawa at saka ilang mga accessories doon po sa pinaka-toilet po natin. Pero sa pagkakataong ito, ang gusto ko mong i-highlight ay yung pagdating po ng equipment dahil ang laki nga po Babakita ko po sa inyo kung paano po magaling dumiskarte ang mga Pilipino. Kasi nga po minano-mano lang po namin. Actually po ang timbang nito ay nasa kulang-kulang 1 tonelada lang naman. Kaso nga lang po napaka-bulky niya po. Nasa kulang-kulang naman 3 meters yung haba. Tapos may kataasan ho, may 2 metro. So sa pagkakataong ito mga kabayan po natin, iyan po ang papakita ko sa inyo kung paano po ito ipinesto, ano? Pero bago po 'yun, gusto ko lang po munang pakita sa inyo yung mga update po nung kino-construct po itong building. Ilang days po 'yan, may mga short clips po ako bawat araw. So ito panoorin po muna natin sandali. Yan, update natin. 3:45 ng hapon. Araw ng Sabado. Yan, ito okay na. Konting-konti na lang, makakapag-tiles na. So sa sunod tiles na dito. Dito naman, halos na-clear na natin, oh. Malinis na. Level na lang ang kailangan natin. Yung sa Poso Negro natin, ayan, connected na. Yung overflow na lang ang kulang doon, overflow, at saka yung dito, yung sa waistline. Ay, kukunik natin papunta doon sa labas. Yung dito sa boundary, ayan, hinukay na. Lagyan ng hollow blocks na yan. Tapos itong cover nito, sabay nito sa pagsemento. So, level na lang muna nga ayusin. Pag naayos na yan, diretso na yung buhos. So yan, dito sa dulo. Ito na pinakadulo natin. So yan. So ito yung area. Yan. Yan, araw ng Lunes ngayon. So tuloy ang trabaho. Ayan. So ang activity natin sa likod at saka yung CR. So yung overflow nung Poso Negro natin, yan ginagawa na para malagyan na, ma-fix na yan. Tapos yung asintada dito sa may boundary, pinafix na natin para ariglado tayo hanggang dito yan. Tapos yung electrical naman sumasabay na sa likod. Magbabatak na ng dyan, magbabatak na ng kable. Ayan. So, tapos sa CR naman, ang progress natin ay nagta-tiles na. So, ayan. Tapos, pag-semento na lang nito. Ito na mga forma niyan, siguro mga ilang days pa. Babaklasin na natin yan. Ayan.
Yan, alas 4 ng hapon. Araw ng Lunes. Tingnan natin yung update. Yan, so tuloy yung pagtatiles. So yung wall. Yan, nasalpak na dito. Yan. Tapos yung drainage natin dito. Itong ano natin ang medyo natatagalan dito sa malalim. Lusot na yun. Lusot na. Kalugos na. Madali na yan. So ayan, Martes ngayon ano? April 22. Ito yung progress natin. So tinanggal na natin yung mga forma. Magtira lang tayo ng konti sa gitna. Kasi ano, late na tayo. Parating na yung makina. Equipment. So ito isasabay. Itong ano, CR, stop muna tayo. Mas priority yung sa labas. Kasi kailangan mabuhusan na ito. Para bago naman yung equipment, matigas na yung semento. Baka hindi makapasok yung truck. Yan, so ito na yan. So yan, araw ng Miyerkules ngayon. Ito ang update natin. So pinaras na natin yung pag-plaster. Halos patapos na yan. Ayan. Sabay yung pagbuhos. So ayun, ngayon po ay araw ng Huwebes. Ito po yung update ng pinapagawa natin. So ayan, na-plaster na po sa loob yan. At mamayang gabi, uumpisa na ho yung paglilinis yan para sa pagpipintura. Ito naman yung flooring natin. Ayan, simentado na po yan hanggang doon. So malinis na. Ayan dito. So ang kulang na lang, ang iraras natin naman ngayon, itong pagsisemento dito. Sisimentohin natin to hanggang doon naman para maklear na. Tapos ang kulang na lang yung bubong ng CR, plastering sa labas, tsaka total painting. So yan ang ating update ngayon. Okay na siguro ano. So nakikita natin nagkakaporma na siya. Yung signage na lang at saka yung roll up door ang kulang. So ito yung progress ngayong gabi, araw ng Huwebes. Halos okay na yung pagsemento. So ngayon po mag-uumpisa na yung pintura. Overtime sila sa pagpipintura. Okay, prepare na dyan. Yan ang update natin ngayon. Bali araw ng Biyernes. So may konting natitira. Kaso nga lang hindi available yung ibang trabahador natin. So nagpahanap tayo ng iba. Hiram muna tayo uli. Kasi hindi na pwede itong ano, ipagpabukas-bukas. Ano, gahol na tayo sa oras. So yung flooring natin halos okay naman na. Sa labas na lang yung medyo ano, sa may tabing kalsada may konting kulang. Yan, sa labas na yan. Ano? Pero mabilis na lang yan. Pwede nang balikan yan sa ibang araw. So yung nagpipintura gabi, ayan, namasilya na yan, ano? Skim coat, ready na yan. So ang gagawin ngayon, itong poste muna. Kasi ano, misalign ng konti. Irregular ng konti yung shape. So bali papadiretso natin yan ngayon. At saka yung mga nasa baba na yan. Para matapos na. Ganoon din sa side. Yung side na yan, ayan, medyo irregular pa yung shape niyan. So pantayin natin. Kasi pinaparas natin yung flooring. So ayan ang update ngayon dito sa kino-construct natin. Ayan, update ulit tayo. Bali Biyernes ng
tanghali. Yung status natin. So ito, tapos na yung isang poste. Dito tayo, halo. Tapos yung isa pa. Tapos nagsasanding na doon. Ayan. Yung bubong niyan, may waterproofing na, nag-apply na kanina. Isang pasada. So, halos ano, kita natin, ito lang CR, wala pang bubong. So, tingnan natin kung kailan natin ito aabutin. Doon mo tayo sa RAS. Ito ang update natin ngayon. So, pinapaapuran na natin ang CR. Ito, na pasadahan na to kagabi. In-overtimean na to. Reglado na. Tapos yung sa likod, ipa-plaster yung likod. Mamaya na lang yan. So baka matapos na rin ito mamaya sa may likuran. Plaster natin yan para mapinturahan. So yan mga kabayan po natin, yan po yung update ng ginagawa natin. Minsan nag-overtime po, minsan sa gabi ginagawa. Dahil nga po yung ibang mga trabahador naman ay may mga kanya-kanyang trabaho, minsan hinuhugot po muna natin. Minsan naman may mga absent, kailangan maghagilap naman ako ng pampalit. So, ganoon talaga sa construction mga kabayan po natin, dapat may diskarte tayo para yung target date natin na dapat matapos ay masunod. So, okay naman po. Kahit pa paano, medyo namamanage naman natin ng maayos. So, sa pagkakataong ito, puntahan na po natin yung pagdating po ng equipment. Dahil nga po ito ay nanggaling pa po sa Metro Manila. Malabon po nila pinick up yan. Tapos, minomonitor natin kagabi kung nasaan na sila. Akala ko nga po, darating sila mga alas 2 ng madaling araw. Pero mukhang nagpahinga naman yung driver dahil sabi ko sa kanya, kapag madilim pa, mga tulog pa yung tao. So dumating po dito kanina, pag gising ko, mga wala pang alas 6 nandyan na po Dahil nung paggising ko, tinignan ko po yung apps, nasa bandang Kasugad na, isang barangay na lang. Kaya pag hilamos ko, pagbaba ko, tamang-tama, nandyan na. Tapos yung ilang tao naman pong kausap natin, yung operator natin ng harvester, nandyan naman. Tapos nagdatingan na po yung mga bataan po natin dito, mga kaibigan natin yung iba. Tumulong po sila. So panoorin po natin kung paano po ibinaba. So itutuloy-tuloy ko na lang po. Magkaroon tayo ng idea o kaya makita natin kung anong diskarte ang meron po tayo dito. So ayun, nandito na yung delivery nung machine. Ayun, dumating na. Ang laki. Laki ng machine natin, no? Ayan, galing ng Maynila pa. So isasalpak natin dito. So kailangan natin maraming tao. Try natin iparalel dito. Tapos, lagyan natin ng hagdan ng ginagamit ng harvester. Ayan. Pwede na. Palit, position tayo. At medyo may kalakihan, i-unload muna natin. Saka na lang ipasok. Ayan. So, para may pwesto dito. Medyo mataas talaga siya. Mga 2 meters Ayan, angat. Ito pa. Para maka... Angat. Support. Up! Yan! Up! Taga. Yabang na di usad. Lat ko na. Yan. Sige. Sige, kaya yan. O, tulak. Bilang. Sabay bilang. Sige.
Yan. Tulak, tulak, tulak. Okay na. Tulak na. Paidos-idos na sana. Sani, habol mo Sani. Yan. Ayan. So medyo may kabigatan. Malaki ang unit. Ayan. Sige. Sige. Sabay-sabay. Dapat sabay-sabay. Lagi na. Sige. O, tulak, tulak. 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 Yan. Adong na, adong na, adong na. Angat tapos tulak. Tulak sa kanto. Tulak sito. 1, 2, 3. Yan. Sige pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sabay. Sabay, sabay, sabay. Bilang to, bilang, bilang. Bilang, bilang. Yan. Sige. Sige pa. Okay, tengok na. Tubo, tubo. Ayan. Halos na, nakaporma na. Nakapwesto na. Ayan. Yan. Naisalpak na. Yan, kita na natin yung ano natin. Sige. Yan, atras pa ng konti. So halos yan, nakaporma na. So maraming tao tayo, maraming tao. So ito, naikabit na natin. Nakuha na. At siyempre sila yung nagbuhat. Mga nagbuhat. Ito yung driver natin. Mula Maynila. Ano masasabi mo? I-promote mo yung company nyo. Always tracking po. Always Tracking. O, silang nagdala tapos yung painante niya, Ringkunada man. O, shoutout mga kababayan ta. Shout out sa mga taga-nabot, taga-limanan dyan. Nagalimanan. Sila yung nagdala ng equipment natin tapos ito yung mga nagbuhat. Ayan, marami tayong nagbuhat. Siguro may higit 15 ano? May higit 15 sa bago. Ayan, yung mga mga nagbuhat. Iba para kontra. Iba para kontra. Kontra yung iba. Bihira. Ayan, so ayan, siguro bukas pwede nating pakakargahan ng gasto. Ayan, so ito ang latest update ng natin, ng mini gas station. So nandyan na. Ayan. So ready na to bukas. Papakargahan natin ng gas sa taas. Okay, so yung structure naman, painting na lang ang kulang dito. Final painting na lang yung structure natin, kaya kahit paano, okay na yan. Iyon po yung discarding Pilipino. Kumbaga para-paraan lang po. Actually po yung mga ganyang sitwasyon, nagagamit ko yan noong araw, nung namamasukan ako. Minsan yung foreigner, sasabihan ako ng asan yung forklift mo? Dapat isampan nyo agad to. May mabibigat na machine. Sabi ko minsan, hindi, hayaan mo lang ako. Basta may maliit akong lifter, may pang jack, didiskartehan namin mano-mano yun. Tapos magugulat na lang po yung foreigner kapag isampan na po yan. Noong kami po kasi ay nangontrata sa Coca-Cola, ang mga equipment po niyan minsan imported. Minsan nagpapadala po sila ng representative, German pa yung iba. Noon, madalas nasa site po ako noon, kaya kahit pa paano, may konting background po tayo sa mga para-paraan lang po. Kasi kulang tayo ng gamit dito Kung magrerenta ka ng forklift, siyempre po mahal yun. Gagastos ng malaki. So, para-paraan kaya naman. So, discarding Pilipino. So, ayan po mga kabayan po natin. Naibaba na, pwesto na. At maaga kaming gumising kanina. Ito, pawis na pawis din tayo kahit taga-sigaw-sigaw lang. So, salamat sa Diyos at yan po natin ay sampa natin ng maayos yung unit. So, abangan nyo po sa mga susunod na episode, yung siguro, pag-refill ng crudo,
Tapos yung pag-testing commissioning, abangan nyo po sa vlog natin. Tapos siguro yung pinaka-final, i-share ko sa inyo yung nagastos natin para doon naman sa mga ibang negosyante na medyo small time na kamuha natin, pwede rin po mag-invest na mga ganitong klase ng negosyo. Ano po? So maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ay pansamantala magpapaalam po muna. Kita-kita lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless po! Bye-bye! Bye-bye!